Ganyan po ang kikitid ng utak ng mga DDS, mga kababayan. 'Di ba? Uto-uto yung mga DDS. Oo, sabihin mo kumain ng EAT yan Kakain ng EAT ho yung mga yan, mga boss Anyway, ngayon, ang panibago nilang superhero umiiyak. Oho, umiiyak mga kababayan yung panibago nilang superhero. Eto po, Ako po ay nagtitiwala na ah, kung matandaan nyo mga bossing, ang umpisa at unang superhero ng mga DDS, wala pong iba kundi si Maharlika. Una na po silang nauto ni Maharlika, mga bossing Chief Amo Sir, doon sa sinasabing meron daw pong pulburon video si Pangulong Bongbong Marcos. At inuto din sila nung nandoon sa Oblo na si dating Pangulong Duterte na umaasa na makakauwi po bago magpasko. Mga DDS, nasa na yung tatay ninyong karton? Nandoon pa din sa loob. Ano? Una si Maharlika. Meron pinakitang ebidensya. Oo, pinaasa sila. 2 taon silang pinaasa para lang po doon sa edited o para lang doon po sa AI na pulburon video daw ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Di ba? Nakanganga sila, nakatulala sila. Nako, yari na, lagot na kayo. Kapag eto na, pag nilabas na yung pulburon video, inilabas. Ultimo ho sila, mga kababayan, hindi nila mapag-usapan o nahihiya silang pag-usapan yung pulburon video na yon. Bakit to? Putik na yan Pati ho batang 4 na taong gulang, 5 taong gulang, sasabihin, ay fake. Di ba? Doon sila unang-unang nautuho, mga kababayan. Ngayon, sinegundahan ni Morales, yung kalbo. Naku po, utong-uto po sila dyan kay Morales. Ano po sinasabi ng mga DDS? Naku, protect Morales at all cost daw ho, mga boss. Sabi ng mga DDS. At eto pa pinapatakbo pa nilang senador, si Morales. Di ba? Ano nangyari? Wala din po. Naalaman nila, naramdaman nila na ang habol lang pala ni Morales ay maging vlogger. Kaya masipag pumanik doon sa kanyang mga sa mga live ni Maharlika. Sino pa sumunod? Harry Roque. Na siyang naglabas ng pulburon video ho. Pinalabas pa doon sa ibang bansa. Para nga naman hindi makasuhan sa Pilipinas. Yan Tapos eto na, sumunod na yung mga bata, sinundan ni Meow Meow. Si Meow Meow na nautuho din sila, mga bossing. Meron pa yung isa, yung babae. Meron daw po siyang USB na amoy pek-pek na sorry. sorry. No? Nauto din sila. May USB ako. Hanggang ngayon, hindi ho pinapakita yung USB. Sumunod si Meow Meow. Kung ano-ano din ang mga sinabi ni Meow Meow, mga bossing. O yan, nakalimutan ko na nga kung ano mga pinagsasabi ni Meow Meow Bakit to? Alam naman natin kasinungalingan. Nagpatawag ng rally doon sa harap ng Forbes Park. Ano nangyari? Ilan ang pumunta? 100. Umulan lang ng konti, nabawasan agad ng 50. Ngayon, eto na po ang superhero nila. No? Si Lebiste na ho, mga kababayan. Na merong sinasabi na meron daw siyang listahan, etc. At ang tagal ilabas. Umabot ng 2 linggo, 3 linggo o 1 buwan na yata din, mga kababayan. Ngayon, tinatanong nung ibang mga kababayan natin, Mark, pwede bang maging yung listahan ni Lebiste? Pwede bang maging ebidensya? Hindi ho No? Ayan, nawala pero bumalik na. Walang tatak kahit mga kababayan
Ayun. Nawawala yung internet eh. Humihina ho eh. O yan, o yan, namamatay-matay. Walang yung mga sinasabi nito. Ngayon no, mga kababayan, umiiyak na naman itong si Lebiste. Umiiyak na po, mga bossing. O, pakinggan nyo ho ha. Ang pinag-usapan sa telepono ay ang budget ng distrito ko. Dahil meron daw ho, mga kababayan, mga boss chief Amoser na tumawag sa kanya ay meron daw hong tumawag sa kanya na ang sinasabi ho, mga bossing, ginigipit daw ho yung budget niya, mga kababayan. Up and down yung internet No? Na inaapektuhan daw yung budget niya dahil daw po sa kanyang ibinubunyag si Lebiste. Oh. Nak ng putik na yan. Talagang may kasama pang pag-iyak no? Ang budget ng Talagang distrito may ko. kasama pang, kunyari, umiiyak no? Para masabi na, naku, para sa mamamayang Pilipino talaga ang ginagawa ko. Ayaw ko naman maapektuhan. Alam niyo po, dati pa ho, mga kababayan. Dati pa ho, mga kababayan, na ito pong si Lebiste, ito pong sinasabi doon sa budget na yan, no? Na ang sinasabi nila is, kaya yung mga hindi pumipirma, hindi binibigay yung pondo nila. Ganun daw, mga bossing. Parang kinopya lang din po ni Lebiste yan, mga kababayan Oh. Dahil sa ginagawa ko ngayon. Pero ako po ay nagtitiwala na dahil tama naman na malaman ng publiko ang budget ng bawat distrito. Ba't umiiyak, boy? Para sabihin na para sa bayan talaga yung ginagawa mo. Pero bakit hindi mo agad linabas? Ngayon, may pagdududa ang mamamayang Pilipino na totoo kaya yung mga pinaglalabas nito ngayon? Or inedit na nitong si Promil, si Boy Promil. Ano tawag niya dito, Boy Promil? Ayan, lumilinaw na. Oo, siguro sa internet natin. Tuloy. The fact na tinawagan ako tungkol sa budget ng distrito ko sa gitna ng ating press con Uy, alone is proof na maganda nito, boss. Pangalanan mo din. No, yung sinasabi mo na tumawag sa iyo. Baka kagaya lang din 'yan noong sa nung sa listahan mo. Sabi ni Chi, si Bulang nahihiyang maghanap ng benteng bigas. Ayan, umiiyak na ang kakampi mo. Iyakin naman 'to ang budget ay ina-allocate din for purposes other than the need of the districts. At minsan, ito nga din ay ginagamit bilang leverage over members of Congress. Basta kailangan, boss, papatunayan mo lahat ng sinasabi mo. No? Papangalanan mo kung sino yung sinasabi mo na, tawag dito, na gumigipit sa'yo, na nanunuhol sa'yo, etc., etc. Kasi yan po yung gusto niyang palabasin dyan Sinusuhulan siya at yung budget ginagamit para wag niyang ilabas, mga bossing. Sabi ni Shiro Kansaki, kulang sa palo yan ng nanay niyang si Laurel Legarda. Yung nanay niya, wala din ako tiwala dyan No, pagkatapos po na manalo ni Pangulong Bongbong Marcos, kung maalala nyo ho, yung nanay niya biglang naging taga-bundok, biglang kinampihan yung mga taga-bundok, di ba? Malamang sa alamang yan, parehas lang sila. At eto nga po yung listahan niya, mga bossing, sa listahan niya, nandun yung pangalan ng kanyang nanay. Kasama po sa insertion yung kanyang nanay, mga kababayan. Napaso siya Tsaka halata po ito, mga bossing, na nag-iimbento. Bakit to? Nasunog na din to ni Terry Redon